Ang sabi nila, mabango ang dugo kaya tubig. Ngunit isa po ako sa hindi naniniwala dito at masakit mang sabihin, sana ay hindi na lang kami naging magkadugo ng aking kapatid. Itago niya na lang po ako sa pangalang Liza, isang matandang dalaga, at ito ang aking malabot na kwento sa kamay ng aking sariling kadugo. Lumaki po ako sa isang isla sa Butuan sa Mindanao, Kuya Chris, ngunit narito na ako ngayon sa isang bayan sa lalawigan ng Quezon upang takasan ang bangungot ng nakaraan. Masaya po ang aking kabataan sa Butuan kahit napayak lang ang aming buhay sa isang isla ay nakakaraos naman ang aming pamilya. Pangingisda po ang hanap buhay ni Tatang at paglalako naman ng isda ang ginagawa ni Nanang. Kadalasan po ay sumasama sa laot si Nanang dahil sa tuwing may mga huling isda ay dumiretso na sila sa kabilang isla upang ilako ito ni Nanang. Dalawa lang po kaming magkapatid, si Manoy Daniel na 2 taon lang ang agwat ng edad sa akin. Ang akala ko po na ang simple ngunit masayang pamilya ay panghabang buhay na ngunit hindi pala. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon, Agosto 16 na. Ito po ang aking kaarawan at sumapit na ako sa edad na 18 na kung tawagin nila ay debutante para sa isang babaeng nagdadalaga at ito ang araw na pinaghandaan ng aking mga magulang. 2 oras ng madaling araw ay pumalaot na sina Tatang at Nanang upang maaga raw silang makapaglakbay. Kami ng manok bilang alay sa aking kaarawan. Nakaugalian na po naming mga Bisaya na sa tuwing sasapit ang bawat kaarawan ay nagkakatay talaga kami ng isang buhay na manok at ang dugo nito ay ipinapatong sa lupa sa labas ng bahay upang malayo kami sa mga sakit at sakuna na ayon sa aming paniniwala. Hindi ko po alam Kuya Chris, ngunit ng araw na iyon ay iba ang aking pakiramdam. Hindi ko pinayagang pumalaot ang aking mga magulang dahil ang gabi pa lang yon ay umuulan na at may kalakasan ng hangin. Ngunit tinawanan lang ako ni Tatang dahil wala naman daw peligro ang ganon at sanay na siyang pumalaot kahit na umuulan at malakas ang hangin. Dahil doon ay hindi ko na nga sila napigilang umalis at mangisda dahil nga sa ipinangako nilang kaunting handa bilang selebrasyon sa aking kaarawan. Nang makaalis sila ng bahay ay pabaling-baling ako sa higaan. Hindi talaga ako mapakali para bang sinasabi ko sa aking sarili na sana ay hindi na lang ako pumayag na pumalaot sila. Dahil noong nakaalis sila ay mas lalong lumakas ang ulan at hangin at sinabayan pa ng mga kulog at kidlat. Ang ginawa ko na lang po upang mabawasan ang aking gaba ay pinilit ko na lang na makatulog at naalimpungatan na lang ako na umaga na pala at may mga kausap si Manoy Daniel sa labas ng aming bahay at tila may gulo na nangyayari kaya dali-dali ako. Bumangon at lumabas ng bahay at halos manginig ang aking buong kalamnan nang makita ko sa harap ng aming bahay ang wala ng buhay na katawan ng aming magulang na pinagkukumpulan na ng aming mga kapitbahay. Parang namanhid ang buo kong katawan ng mga oras na iyon, pakiwari ko ay naging blanko ang lahat sa akin at bigla na lang nagdilim ang aking paningin. Napakasakit isipin na pumanaw ang aking mga magulang sa mismong kaarawan ko pa at naroon pa ang sisisihin ko ang aking sarili. Dahil kung hindi sana sa pagnanais nilang mapaghandaan ang aking kaarawan ay buhay pa sana sila. Nang mailibing ang aming mga magulang at makaalis na ang lahat ng aming kamag-anak at mga bisita ay kinausap ako ni Manoy Daniel. Doon na niya inilabas ang kanyang kinikimkim na galit sa akin. Isinisisi niya sa akin ang pagkamatay ng aming mga magulang. Ano ngayon Liza, dahil sa'yo nawalan tayo ng mga magulang dahil sa'yo ay hindi na natin sila makikita. Ang gigil na panunumbat ni Manoy Daniel sa akin. Pinigilan ko naman sila na huwag nang umalis Manoy diba pero hindi naman sila pumayag diba, ang medyo naiinis kong sagot sa aking kuya. Ngunit nagulat na lamang ako dahil bigla na lang akong sinampal ni Manoy Daniel at kinalagkad niya ako papasok sa aking silid. Pagdating sa aking kwarto ay binugbog niya ako ng binugbog at halos panawan na ako ng ulira. Hindi po ako makalaban sa kanya dahil kahit na nasa edad 20 lang ng mga panahong yon si Manoy Daniel ay matangkad ito at malaking tao kaya naman kayang-kaya niya akong iwas-iwas at pagtatata. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko ng mga oras na iyon. Napakasakit ng aking buong katawan dahil sa ginawang pananakit sa akin ni Manoy. Habang nasa isang sulok ako at umiiyak ay mas nagulat ako sa sumunod na ginawa ni Manoy Daniel. Kumuha siya ng mga kahoy upang ipako at takpan ng maigi ang mga bintana sa aking silid. Habang ipinapako niya ang mga bintana ay nagbabanta siya sa akin na huwag ko raw subukang tumakas dahil papatayin niya ako.
Hindi ko mawari kung bakit gano'n na lang ang galit sa akin ng aking kapatid. Kung nasasaktan man siya ay mas doble po ang sakit na aking nararamdaman dahil maihalong konsensya ang namamayani sa aking puso dahil namatay ang aming mga magulang nang dahil sa pagsisikap nilang mapaghandaan ang aking kaarawan. At hindi lang po iyon ang ginawa ni Manoy Daniel. Nang maipako na niya ang mga bintana ay nagulat ako dahil nang lumabas siya sa aking silid ay ikinandado niya ito sa labas at ikinulong ako. Sigaw po ako ng sigaw hanggang sa mamaos na lang ako. Nilibot ko na ang buong silid at sinubukan ko maghanap ng maliit na siwang upang doon ako sumigaw sa pagbabaka sakaling may makakarinig sa aming mga kapitbahay. Ngunit alam ko po na imposible yung mangyari dahil ang bahay po namin ay nakatayo sa gitna ng pataniman ng mga saging na alaga ni tatang noong siya ay nabubuhay pa. Sa sobrang sakit po ng aking katawan dahil sa mga tinamong pasa at sugat sa pambubugbog ni Manoy Daniel sa akin ay nakatulog ako. Nagising na lamang ako nang madilim na ang paligid at naaamoy ko na ang nilutong paksiw ng aking kapatid kaya nakaramdam ako ng gutom. Hinintay ko po na hatiran ako ng pagkain ni Manoy, ngunit ilang oras na ang nakalipas ay hindi ako binigyan ng pagkain ng aking kapatid. Sinubukan kong tawagin si Manoy at humingi ako ng pagkain, ngunit wala akong narinig na anumang tugon. Idinaan ko na lang po sa pag-iyak at pagtawag sa aking pumanaw na mga magulang ang ginagawa sa akin ng aking kapatid. Hindi po ako nakatulog magdamag dahil sa gutom at uhaw. Nakaramdam na rin ako ng pagkahilo at panghihina dahil sa sakit ng aking katawan. Kinabukasan narinig kong binubuksan ni Manoy Daniel ang pintuan ng aking silid. Ang buong akala ko ay papakainin niya ako, ngunit pinapunta niya lang ako sa palikuran sa likod bahay upang umihi daw ako doon dahil ayaw niyang doon ako umihi sa loob ng aking silid. Pagkalabas ko ay nakiusap ako sa kanya na pakainin ako kahit nabahaw dahil gutom na ako, ngunit hindi niya ako pinakain. Kinalagkad niya ulit ako pabalik sa aking silid at muling ikinulong. Hinanghina na po ako sa gutom at wala akong magawa at ang pinakamasakit ay ilang araw po na hindi umuwi si Manoy Daniel kaya wala akong nagawa kundi magbawas at umihi sa aking sariling silid. Maging ako man ay duming-dumi sa aking sarili ng mga oras na yon dahil ni tubig ay wala akong panghugas. Kumuha na lamang ako ng mga lumakong damit upang ipahid upang kahit na paano ay hindi ako mangamoy. Galit na galit ako sa ginawa ng aking kapatid sa akin. Pakiramdam ko ay parang gusto niya na akong patayin sa gutom. Hindi naman nagtagal ay naramdaman kong may nagbubukas sa aking silid. Nabuhayan ako ng loob nang marinig kong dumating na ang aking kapatid, ngunit sampal lang ang inabot ko sa kanya ng araw na iyon. Galit na galit siya nang bumungad sa kanya ang mabahong amoy ng aking dumi sa loob. Sa galit ko po sa kanya ay sinagot ko na siya, "Sa tingin mo Manoy saan ako magbabawas, ikinulong mo ako," pabalang kong sagot sa kanya. Kinalagkad naman niya ako palabas at dinala sa aming palikuran. Pinaligo niya ako habang bantay sarado siyang nakabantay sa labas. Pagkatapos kong maligo ay pinakuha niya ako ng isang timba na maisabon at pinalinis niya ang aking silid. Nang matapos akong maglinis ay muli niya akong ikinulong at narinig ko na lang na muli siyang umalis ng bahay. Sobrang pagkahilo na ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon dahil halos isang linggo na akong hindi kumakain kaya itinulog ko na lang ang aking gutom. Madali po akong nakatulog noon Kuya Chris, hinang-hina na kasi ako at nanginginig na ang aking katawan sa sobrang gutom at uhaw. Nagising na lang ako nang may tumatapik sa aking balikat. Gabi na noon at madilim ang paligid. Dahil tanging gasera lang ang tumatanglaw sa aking silid, kaya hindi ko kaagad na aninagan si Manoy Daniel dahil nasa sobrang panghihina ko. Naramdaman ko na lang na itinayo niya ako sa pagkakahiga at inalalayan palabas papunta sa aming kusina. Bagamat nagtataka ako sa ikinikilos ng aking kapatid ay mas nagtataka ako dahil pagdating sa aming kusina ay may isang babae na nakaupo sa harap ng aming hapag at maraming pagkain ang nakahain sa aking harapan. "Maupo ka na at kumain," ang tanging salita na narinig ko kay Manoy Daniel. Nahiyang man sa babaeng kasama ni Manoy ay nilantakan ko kaagad ang mga pagkaing nakahain dahil sa sobrang gutom na aking nararamdaman. Iba't ibang putahe ng karne at mga prutas ang nakahain, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon upang bumalik ang aking lakas at maisakatuparan ko na ang aking planong takasan ang aking kapatid. Habang kumakain ako ay nakatingin lang sa akin si Manoy Daniel at ang babaeng kasama niya. Halos maubos ko po ang pagkain at nang mabusog ako ay kinausap ko na ang aking kuya. Sino pala siya at bakit susuko ang babaeng nakayuko lamang at paminsan lang sumulyap sa akin?
Siya ang aking nobya at magiging asawa si Maria, tugon ni Manoy na parang wala sa kanyang sarili. Muntik na akong mabilaukan nang marinig ko ang sagot ni Manoy sa akin. Ano mag-aasawa ka na Manoy, ang bata mo pa para mag-asawa ka agad? Bakit ayaw mo ba sa akin, Liza? Ang biglang sabat ni Maria sa aming usapan. Nagulat naman ako sa sinabi ni Maria sa akin at doon ko lang napansin na matalim ang mga titig niya sa akin na para bang lalamunin ako ng buhay. Ewan ko Kuya Chris, pero biglang nakaramdam ako ng takot nang makita ko kung paanong tumitig sa akin si Maria. Hindi ako nagpahalata na natakot ako sa kanya. Casual ko siyang sinagot na nabigla lang ako dahil nga bata pa ang aking kuya upang lumagay sa tahimik. Magbihis ka na Liza, aalis tayo ngayong gabi, magpapakilala tayo sa pamilya ni Maria. Sabi ni kuya habang nakaupo ako ay kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan. Nagpaplano na akong takasan ang aking kuya habang papunta kami sa baryo nila Maria. Matinding galit ang aking nararamdaman sa kalupitang naranasan ko sa kanya ng ilang linggo, kaya magulo-magulo ang aking isip ng mga oras na yon. Natigil lang ang aking pagmumuni-muni tungkol sa aking mga plano nang marinig ko ang malakas na katok ni Manoy sa aking silid. Nagmamadali na akong lumabas at nagulat na naman ako dahil matalim na naman ang pagkakatitig sa akin ni Maria. Hindi ko po nagustuhan ang ginawa niya, kaya kahit na natatakot ako sa aking kuya ay pahapyaw kong binara ng salita si Maria. Oy, bakit ang sama yata ng tingin mo sa akin? Baka naman gusto mong huwag na akong sumama sa inyo niyo, ang mataray kong tanong sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin ako ay tinalikuran lang ako ni Maria at lumabas na ng bahay. Si Manoy naman ay mahigpit akong hinawakan sa braso at pasinghal na bumulong sa akin. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Liza, at huwag mong binabasto si Maria, ang gigil na pagbabanta ni Manoy sa akin. Nang marinig ko ang sinabi ni Manoy ay doon ko napagtanto na nagbabait-baitan lang pala ang aking kuya at buo na sa loob ko na takasan siya kapag nakakita ako ng magandang pagkakataon. Nagsawalang kibo na lang ako, nagkunwari akong naging masunurin sa aking kapatid upang hindi siya makahalata na tatakasan ko na siya. Ngunit ang inakala ko na ang simpleng pagbisita sa mga magulang ni Maria ay isa palang bangungot na halos ikabayad nila Maria mula sa aming isla ay sumakay kami ng bangkang dimotor at bumiyahe kami ng 3 oras sa isang isla rin. Dumaong ang bangka na aming sinakyan nang tingnan ko ang aking pambisig na relo ay mag-anegatibo 9 na ng gabi. Tahimik ang buong paligid ng isla maliban sa mga malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan at mga tunog lang ng kuliglig sa paligid ang maririnig. Mangilan-ngilan lang ang mga kubo na aking nakita at tila tulog na ang mga tao dahil tanging pusikit ng liwanag ng gasera na lamang ang aking nakikita sa mga bahayan. Ang buong akala ko ay isa sa mga kubo doon ang bahay nila Maria, ngunit hindi pala. Pumasok pa kami sa madawag na kakahuyan at naglakad ng ilang oras at nagulat ako dahil mayroon palang isang komunidad sa gitna ng kakahuyan ang aming madaratnan. Maraming tao sa labas ng kani-kanilang mga bahay at nagkakaingay sila habang nagluluto. Malalaking kawa ang aking nakita at halos umapaw ang mga karneng niluluto nila. Inisip ko na lang na marahil ay paghahanda iyon sa pag-iisang dibdib nila Manoy, Daniel at Maria, kaya maraming pagkain ang iniluluto kagaya ng dinala nilang pagkain sa bahay. Nang dumaan na kami sa gilid ng mga taong nagluluto ay biglang tumigil ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Lahat sila ay sa amin nakatingin habang papunta kami sa bahay nila Maria at kahit madilim ang paligid Kuya Chris ay napansin ko pa rin na matatalim ang mga titig sa amin ng lahat ng tao doon. Hindi ako sanay na tinititigan kaya nakaramdam ako ng pagkailang at ewan ko ba napakalakas ng nararamdaman kong kaba habang naglalakad kami. Pakiramdam ko ay tipong susugurin nila kami kung makatingin sila sa amin. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makapasok na kami sa bahay nila Maria. May kalakihan ang bahay nila at mistulang may piyesta ang kanilang mahabang mesa dahil sa dami ng mga inihandang pagkain. Iginya na kami ni Maria sa mesa upang kumain na raw habang tinatawag niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Manoy, anong lugar na ba itong napuntahan natin? Ang pabulong kong tanong sa aking kapatid. Ngunit walang tugon sa akin si Manoy Daniel, nakatitig lang siya sa akin na para bang blanko lang ang tingin sa akin at tumatagos lang ako sa kanyang paningin. Magtatanong pa sana ako, ngunit dumating na si Maria, kasama ang mga magulang nito at 2 kapatid na isang lalaki at isang babae. Nang makita ko ang mga kapamilya ni Maria, ay mas lalong lumakas ang kaba na nararamdaman ko.
Matatalim rin sila kung tumingin at hindi sila makatingin ng diretsyo sa amin kumbaga panakaulang ang kanilang pagsulyap. Ngunit nakikita ako, sa gilid ng aking mga mata na kung hindi ako nakatingin sa kanila ay matalim nila akong tinititigan. Ipinakilala ako ni Manoy Daniel sa kanila at kahit na napipilitan ay ipinakita kong magiliw ako sa kanilang lahat, ngunit sa totoo lang ay kinikilabutan na ako. Hindi ko naman makausap ng masinsinan si Manoy na natatakot ako sa pamilya ni Maria dahil mukhang hindi ako papansin ng aking kapatid. Ngunit higit pa roon ang aking ikinatakot ng magsalita ang kapatid na lalaki ni Maria. Bayaw siya na ba ang aking magiging asawa, maganda siya at bata pa, mas darami ang ating lahi. Ang tinura ng lalaking kong makatitig sa akin ay para akong hinuhubaran. Sa pagkabigla ko ay galit kong nasigawan si Manoy Daniel. Ano ang ibig niyang sabihin, Manoy? Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo nanginginig kong sigaw. Pakakasalan mo siya, Liza. Gusto kong iisang pamilya lang tayo upang dumami ang ating lahi. Kasyual na sagot ni Manoy sa akin na hindi man lang kinakitaan ang pagkabahala sa aking nararamdaman. Ipinagkasundo ako ng sarili kong kapatid nang hindi ko nalalaman at sa pamilya pa ng mga taong ni hindi ko kilala ang mga pinagmulan, pamilyang nakakatakot dahil ang tingin ko sa kanila ay mga baliw. Mukhang ayaw sa akin ang maganda mong kapatid, Daniel. Pwede naman siyang umatras, yun ay kung makakalabas pa kayo ng buhay ditong magkapatid, ang nakangising sagot ng lalaking gusto akong pakasalan. Sa puntong yon ay sumabat na sa usapan ang tatay nila. Pag-usapan niyong magkapatid ang bagay na ito, tandaan mo, Daniel, isa ka na sa kalahi namin ngayon at hindi pwedeng umatras ka sa napag-usapan natin. Matapos magsalita ang padre de pamilya nila Maria ay umalis na silang lahat. Naiwan kaming dalawa ni Manoy Daniel sa kusina. Wala akong maisumbat sa aking kapatid dahil naghalo-halo na ang aking emosyon at takot. Ang tanging nasa isip ko lang ng gabing iyon ay makatakas sa malaimpyernong lugar na yon. Ni hindi ko na kinumbinsi pa ang aking kapatid na tumakas dahil ramdam kong may mali na sa kanyang pagkatao. Ni hindi ko na nga tinanong kung anong lahi ang pinagsasasabi nila. Nagkunwari akong naging maayos na sa harap ni Manoy. Kunwari ay kinukumbinsi ko siya na pag-iisipan ko ang lahat, kaya tinawag na niya si Maria upang ipaalam sa pamilya nito ang aming napag-usapan. Habang nag-uusap si Maria at ang pamilya nito ay nagkunwari akong sumakit ang aking tiyan at hinanap ko ang palikuran nila. Sa dami kasi ng mga tao sa labas ng kanilang bahay ay imposibleng makatakas ako nang hindi nila ako makikita, kaya ipinagdasal ko na lang na huwag pumalpak ang aking naiisip na plano. Ipinaalam ni Manoy kay Maria na nagagamit ako ng palikuran, kaya pinasamahan niya ako sa dalawang teenager na naroon. Mabuti na lang at sa likod bahay ang kanilang palikuran, kaya hindi kami napapansin ng mga taong nagluluto sa labas. Natatabingan lang ito ng kortinang sako, kaya nilang siko ang dalawang bata na medyo lumayo dahil baka maamoy nila ako habang nagbabawas. At tila nakiayon sa akin ang pagkakataon dahil bahagyang lumayo sa palikuran ng dalawang teenager, at nag-usap ang mga ito ng likod kaya hindi ko na sinayang pa ang pagkakataon. Hinubad ko na ang aking sandalyas upang wala silang marinig na ingay. Nang makabuelo na ako ay mabilis na akong tumakbo sa loob ng kagubatan. Binaybay ko ang daan papuntang dagat dahil alam kong iyon lang ang aking magiging kaligtasan. Halos mapugto na ang aking hininga sa sobrang pagkahinga sa pagtakbo. Hindi ako tumigil hanggat hindi ako nakakarating sa tabi ng dagat. Nagpahinga lang ako sandali at dahan-dahan na akong lumusong. Malakas ang alon ng mga oras na iyon, ngunit hindi ako natakot dahil lumaki ako sa tabing dagat kaya sanay na sanay akong lumangoy. Malayo-layo na rin ang aking nalangway nang matanawan ko na marami ng tao sa dalampasigan na may dalang mga sulo. Alam kong sila Manoy at mga kapamilya ni Maria ang mga iyon, kaya ang ginawa ko ay sumisid ako ng halos 1 oras upang hindi nila ako makita. Nang matiyak ko na ligtas na ako sa isang isla, kung saan ako napadpad ay nagpahinga ako upang hintayin na magliwanag. Bagamat nakalayo na ako ay sobra pa rin ang aking takot na masundan nila ako, kaya hindi ako nagpakampante. May mga bahay sa isla kung saan ako napadpad, naglibot-libot muna ako, at nang may makita akong isang matandang babae ay humingi ako ng tubig. Mabait ang matanda dahil bukod sa tubig ay pinakapit pa niya ako at pinakain ang nilagang kamote. Nagsinungaling ako sa kanya na tumaob ang bangkang aming sinasakyan kaya ako napadpad sa kanilang lugar. Sa aming pag-uusap ay sinubukan kong alamin sa matanda kung anong isla ang aking natatanaw, ngunit hindi ko sinabi na doon ako nang galing, kunwa ay nag-aang-maangan ako na iyon na yata ang bayan ng Butuan at hindi nga ako nagkamali.
Nalaman ko mula sa kanya na hindi iyon ang bayan ng Butuan, kundi isang isla na kanilang iniiwasan dahil daw mga aswang ang nakatira doon. Nangilabot ako sa aking nalaman at doon ko lang naunawaan ang sinasabing lahi ng pamilya ni Maria. Nalungkot ako para sa aking kapatid, ngunit naisip ko na rin na wala ng pag-asa na mababawi ko pa siya, at hanggang ngayon ay narito pa rin ang galit ko para sa aking kuya dahil sa mga ginawa niya sa aking pananakit, at ang hindi ko pa mapapatawad ay ang ginawa niyang ipagbenta ako sa lahi ng mga aswang. Sa tulong ng matandang babae na aking nakilala ay nakarating ako sa bayan ng Butuan, at doon ay pansamantala akong namasukan bilang kasambahay upang sa ganon ay makaipon ng pera at magpakalayo-layo. Sa ngayon ay narito na ako sa bayan ng Quezon sa Saraya at namamasukan pa rin bilang kasambahay. Paminsan-minsan ay naaalala ko pa rin si Manoy Daniel at kinikilabutan ako sa mga isipin na kung hindi ako nakatakas sa ginawa ng aking sariling kapatid, marahil ay naging kampo na rin ako ng kadiliman na pumapatay, at iyon ang labis kong kinamumuhian sa kanya. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ang kadugo ay kadugo, baliktarin man ng mundo, ngunit kung mismong kadugo mo na rin ang magpapahamak sa iyo, ay matuto tayong lumaban at huwag maging sunod-sunuran. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng daan sa aking karanasan. Lubos na gumagalang Liza ng Saraya, Quezon. Maraming kababalaghan ang nagaganap sa sangkatauhan. Kalimitan ang mga hiwagang nangyayari ay mahirap paniwalaan. Mga misteryo at katatakutang bumabalot sa bawat individual na taong namumuhay sa mundong ibabaw. Mga kwentong pasalsal tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa madilim na bahagi ng mundo at karimlan. Kadalasan sa mga taong lumaki sa syudad ay hindi naniniwala sa mga kwentong engkanto at aswang, lalo na't namulat sila sa modernong panahon. Ngunit ang katotohanan ay sadyang tunay na sila'y matagal nang nabubuhay sa daigdig at nagkalat na sa buong kapuluan ng Pilipinas ang mga nilalang na tinatawag na aswang bago pa man sumibol ang unang digmaang pangdaigdigan. Nakahiligan ko ng makinig ng mga kwentong aswang na pinapadala ng inyong mga sender, at na-inspired ako na ilathala sa inyong channel ang sarili kong karanasan nang makaengkwentro ko ang nilalang na tinatawag na aswang. Lahat ng babanggitin kong pangalan ay tanging gawa ko lamang para itago ang kanilang pagkakakilanlan, pati ang lugar na pinangyarihan ay iniba ko na rin para sa ikabubuti ng mga taong naninirahan ngayong kasalukuyan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rosa, 46 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Marikina kasama ang aking asawa at anak. Tubong Romblon ako at doon ako isinilang hanggang sa magkaisip. Namulat ako sa payak na pamumuhay sa isang sibilisadong pamayanan. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap dekada 70 na ang nakakalipas, at nasa edad na 16 na naganap ang katatakutang ito sa mismong probinsya ng Romblon nang makaengkwentro namin ng mag-asawang aswang. Tumungo kami sa Babuyan Island at aksidenteng napadpad sa isang maliit na pulo na tawagin na lang natin sa pangalang Isla Crest. Tagalog kilala ang Romblon sa likasyaman nitong marmol, pero lingid sa kaalaman ng marami ay hitik din sa ganda at misteryo ang lalawigan ng Romblon na magandang tuklasin, lalo na ang isla ng Sibuyan Island. Kaya maraming turista ang mahilig dumayo para tuklasin ang ganda ng nasabing isla. Ang mga mahihilig umakyat ng bundok ay masusubok ang kanilang tibay sa maalamat na Mount Giting-Giting na isa sa mga pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Pinaniniwalaan din na may misteryong nangyayari sa karagatan ng lalawigan na kung tawagin ay Romblon Triangle, kaya nagkaroon ng malagim na trahedya, kabilang na dito ang mga paglubog ng ilang pampasaherong barko na dahilan ng pagkamatay ng marami, tulad na nangyari sa Donna Paz at Princess of the Stars. Ngunit ang mga pangamba ay maglalaho naman kapag nakita na ang naggagandahang isla sa Romblon, tulad ng Sibuyan Island, na isang mag-asawa lang ang nakatira, at iyon ang ikukwento ko sa inyo bukod sa isla. Sinasabing misteryo rin ang Cantingas River na ginawa na ngayong resort, at sinasabing sa naturang ilog na karugtong ng dagat nagtutungo ang umano'y nagpapakitang gintong barko na galing sa karagatan, dahil sa liwanag daw na nililikha ng gintong barko ay sinusundan umano ito ng pangkaraniwang barko na bigla na lang sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat, pero ang gintong barko nagtuloy-tuloy sa paglalayag hanggang sa maglaho na lang sa ilog, at sinasabi na barko daw iyon ng mga nilalang na tinatawag na maligno at aswang. Taong 1975 nang magkaayaan kaming magkakaibigan na tumungo sa isla ng Babuyan Island. May sariling bangka kasi na demotor ang aking pinsan na si Tito. Hindi naman ganoon kalayo ang nasabing isla dahil bahagi pa iyon ng lalawigan ng Romblon.
Tatlo kaming babae at dalawang lalaki na sina Bella, Carla, Diego, Enzo at ang pinsan kong si Tito. Araw kasi noon ng bakasyon kaya't naisipan naming mag-explore sa nasabing isla. Hindi naman kami natatakot na tumungo doon kahit na may usap-usapan sa amin na may nagpapakita daw na gintong barko at nililigaw nito ang mga bangkero na makasabayan nito. Araw ng Sabado ang usapan naming magkakaibigan na magkikita-kita sa tabi ng bakawan kung saan nakadaong ang bangka ni Tito. Pinayagan naman ako ng aking mga magulang dahil kasama ko naman ang pinsan ko at sanay na itong pumalaot dahil fisherman ang kanyang ama at may pagkakataon na sumasama siya sa pagpalaot para sumisid at mamana ng isda sa ilalim ng karagatan. Nang makarating kami ni Tito sa bakawan, bitbit ang aming mga gamit ay naroon na rin ang aking mga kaibigan at hawak nila ang kani-kanilang mga bagplano kasi naming maligo roon sa Sibuyan Island at magcamping sa kagubatan dahil maraming nagsasabi na maganda ang tanawin doon at maraming ugib na pwedeng pasyalan upang tuklasin ang ganda nito sa loob ng nasabing kuweba. May baon na rin kaming mga pagkain at ilang kagamitan na gagamitin namin sa pagcamping. Nang makasakay na kami sa bangka at palingalinga sa magkabilang gilid. Lumipas ang ilang minuto ay nakalabas na kami sa hangganan ng ilog at natatanaw na namin ang malawak na karagatan. May ilan ding watak-watak na maliliit na isla na nakapaligid sa dagat habang nasisinagan ng liwanag ng araw. Nagpatuloy kami sa paglalayag at tinatahak ang malalim na karagatan patungo sa direksyon ng Hilaga kung saan patungo sa pupuntahan naming destinasyon. Subalit nung nasa kalagitnaan na kami ng karagatan ay biglang sumama ang panahon, unti-unting nagkulimlim ang kalangitan kasabay ng pagdagundong ng malakas na kulog at kidlat. Buti na lang at merong bubong ang sinasakyan naming bangka na gawa sa asul na trapal kaya't kahit umulan ay hindi gaanong mababasa ang dala naming mga bag kahit na malamlam noon ang paligid ng karagatan ay natatanaw pa rin namin ang mga nagliliwag na kaingin sa isang malaking isla kung saan doon papasok ang sinasakyan naming bangka. Nang makalapit kami sa nasabing isla ay isang malawak na ilog ang aming nakita at sinabi sa amin ni Tito na doon ang daan patungong Babuyan Island. Habang binabaybay namin ang malawak na ilog na napapalibutan ng magkabilang gilid na matatayog na puno ay isang nakakasilaw na liwanag ang aming nasaksihan sa hindi kalayuan. Napakakinis Rosa, wag na lang kaya tayong tumuloy sa Babuyan Island mukhang sa gintong barko nang gagaling ang nakakasilaw na liwanag na ba alam niyo naman ang kwento tungkol sa gintong barko, baka maligaw tayo at tuluyang mapahamak. Suwestyon sa akin ni Tito. Sasang-ayon sana ako sa sinabi niya dahil ilang beses ko na ring narinig ang kwento sa nagpapakitang gintong barko na nagbibigay kilabot noon sa akin nung ako'y paslit pa lamang. Sasabihin ko na sana noon sa aking pinsan na sa ibang isla na lang kami tumungo ay bigla akong binara ng aking mga kaibigan. Nais nilang ipagpatuloy namin na tahakin ang malawak na ilog at malaking karangalan daw sa kanila ang makita ang sinasabing maalamat na gintong barko. Wala naman daw nagpapatunay na nagbibigay ito ng sigalot sa mga bangkero na pinapakitaan nito. Kahit nagdadalawang isip kami noon ni Tito ay wala kaming nagawa kundi ipagpatuloy ang aming paglalayag hanggang sa namangha na lang kaming lahat nang makita namin ang isang malaking gintong barko. Napakaganda nito at kaakit-akit sa aming paningin, ngunit ang ipinagtataka ko noon ay kung bakit wala ito kahit isang bintana at tanging isang pintuan lang ang pasukan ng gintong barko. Tila na humaling kaming lahat pagmasdan ang gintong barko, kahit si Tito ay parang naengganyo na rin sundan ang naglalayag na gintong barko. Ilang metro lang ang layo namin dito at tila parang may magneto na humihila sa sasakyan naming bangka para sundan ito. Biglang lumiko ang gintong barko sa direksyong patungo sa silangan kung saan salungat sa aming pupuntahan, ngunit tila di-hypnotismo kaming lahat noon sa ginintoong barko. Bumalik lang kami sa aming kaisipan nang biglang sumadsad ang bangkang sinasakyan namin at doon na rin biglang naglaho ang gintong barko. Matapos maglaho ng barko ay parang nakaramdam kaming lahat ng pagkahilo habang si Tito ay labis nagtataka sa islang aming napuntahan, ngunit hindi nawala sa alaala namin ang aming hiwagang nasaksihan. Mukhang naliligaw tayo, hindi ko na matandaan kung saan ako lumiko. Anang sa amin ni Tito habang pailing-iling sa malawak at nagtataas ang mga puno sa tabi ng malapad na ilog. Tila para kaming bagong gising na naalimpungatan dahil hindi namin namalayan ang biglaang pagbago ng aming destinasyon, parang mahiwaga at misteryosong isla ang aming napuntahan. Sinubukang lumusong sa tubig ni Tito para alamin kung bakit ayaw umusad ng bangka dahil ramdam niya na wala namang buhangin o bato na sumasayad sa ilalim ng bangka.
Halos napamura na lang ng malutong ang aking pinsan nang makalusot at nilikas ng silinyador ng motor ng bangka at bahagya kaming umusad na labis naming ikinatuwa. Sinubukan ni Tito na bumalik sa aming pinanggalingan upang tumungo sa hilagang direksyon, subalit tila parang pasikot-sikot lang kami sa isla at hindi na nagawang makalabas pa. Para kaming pinaglalaruan ng maligno dahil hindi na namin makita ang labasan ng nasabing ilog hanggang sa bigla na lang tumirik ang sinasakyan naming bangka. Tito, bakit tumigil ang makina ng bangka? Usisang tanong ko sa aking pinsan. Binuksan nito ang takip ng makina at nakita niya na puno pa ng gasolina ang motor, subalit bakit biglang huminto ang makina? Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng alitan sa aming magkakaibigan. Sinisisi ko noon sila kung bakit nangyari ito sa amin, ngunit kahit na magsisihan pa kami ay wala nang magaganap pang pagbabago. Tila nagulantang pa kami sa biglaang pagdilim ng kapaligiran na tila malapit ng gumabi, ngunit maganegatibo 3:00 pa lang noon ng hapon. Rosa, kailangan muna nating maghanap ng matutuluyan sa loob ng kagubatan dahil ilang oras pa isasapit na ang takip silim. Mahihirapan tayong tahakin ang labasan ng ilog, itatali ko lang ang bangka sa kapampangan at kinabukasan titignan ko ang makina ng bangka kung maisira ito. Sabi sa akin ni Tito at sumang-ayon naman kaming lahat, ngunit hindi pa rin nawawala ang inis ko sa aking mga kaibigan. Muling lumusong ang aking pinsan sa ilog habang hawak ang lupid. Lumangwi ito patungo sa pangpang para hilahin ng pisi patungo sa tabi ng ilog at iginapos niya ito sa isang puno. Nang maitabi ni Tito ang bangka sa gilid ng ilog ay isa-isa kaming bumaba ng bangka, bitbit ang aming mga kagamitan. Inilibot muna namin ang aming paningin sa buong paligid bago tinahak ang masukal na kagubatan. Nahihirapan din kaming makapasok sa kakahuyan dahil sa nagtataasang mga talahib na halos humahampas na sa aming mga ulo. Buti na lang at may dalang itak ang aking pinsan kaya tinatabas niya ang bawat talahib para meron kaming madaanan, ngunit sadyang malawak ang kagubatan at nahirapan kaming makahanap ng kapatagan na pwede naming masilungan hanggang sa isang puno na. Hindi namin matukoy ang nakaharang sa aming daraanan kaya umakyat doon si Tito para mapahinungod. Ungad sa amin ang malaparaisong tanawin. Isang talon ang aming nakita sa paanan ng isang matayog na tugatog na napapaligiran ng malaberdeng kakahuyan at sa baba ng talon ay makikita mo ang napakalinaw na tubig sa batis na parang isang dalisay na bukal dahil sa mga nagkikinahanglan ng tubig na nanggagaling sa talon. Subalit ang labis naming ikinamangha nang makita namin ang isang matandang puno ng oka tree na madalang nalang makita sa mga liblib na kagubatan at sa itsura ng nasabing puno ay nabubuhay na ito sa matagal na panahon dahil sa naglalakihang mga sanga nito at dahil sa postura ng oka tree ay doon namin naisipang tumayo ng maliit na kubol para gawing pahingahan hanggang sa sumapit ang bukang liwayway. Matapos naming makagawa ng maliit na kubol na yari sa buho at sanga ang nagsisilbing haligi at gamit ang panali na iantok ay gumawa na rin kami ng sulo sa harap ng aming kubol. Bakit hindi na lang tayo sa gubat na ito mag-camping, maganda ang tanawin dito at marami pang pwedeng ma-explore, sabi ni Carla sa amin habang hinahanda namin ang aming hapunan. Tama si Carla, mukhang maaaliw tayo sa kagubatang ito. Tapos kinabukasan ay maligo tayo sa batis, mukhang presko, at masarap maligo malapit sa talon, no pasukin na rin natin ang misteryosong yungib. Sabi naman ni Enzo noon bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Carla. Matapos iyong sabihin ng dalawa kong kaibigan ay pabor naman sina Bella at Diego, subalit bago ako magsimpan sa kanila ay naisip ko rin na tama sila dahil mukhang maganda ang islang aming napuntahan at tila maganda ito libutin para tuklasin ang malaparaisong kagubatan, ngunit ng gabing yon ay tahimik lamang si Tito na tila may sariling mundo. Naisip ko na baka napagod lang ito dahil siya ang mas maraming ginawa para matayo namin ang kubol. Nagpalit na rin siya ng kasuotan at sinampay niya malapit sa dulo para mabilis matuyo gamit ang pinatulis na buho na tinusok sa lupa. Nawala na rin ang inis ko sa aking kaibigan dahil humingi naman sila ng pasensya sa amin ni Tito. Habang kumakain kami ng aming hapunan, naging masaya kami ng gabing yon dahil sa dami ng alitaptap na nagsisiliparan sa taas ng puno ng oka tree na parang sumasaliw sa simoy ng hangin. Magiliw din naming naririnig ang mga huni ng iba't ibang ibong panggabi tulad ng taga. Lumipas ang ilang sandali matapos naming maghapunan ay inayos at nilatag na namin ang aming higaan na tanging malalapad na dahon ang sinapi namin sa lupa. Ginawa naming dibisyon ang aming mga bag dahil hindi pwede nakatabi namin ng mga lalaki sa pagtulog, ngunit ang pinsan ko naman ay sa labas ng kubol na tulog dahil hindi siya sanay na may katabing matulog at naisip din niya siguro na masyado nang
Masikip sa loob ng aming kubol. Nakaramdam naman ako ng awa sa aking pinsan dahil magtitiis ito sa labas matulog at dadamin ang hamog sa gabi na luluko sa kanyang katawan. Kinabukasan ay maaga akong nagising at marahan na inunat ang kamay habang binabanat ang katawan dahil nananakit ang aking katawan sa pagkakatulog na nakabaluktot ang likod at mga tuhod. Lumabas ako ng aming kubol at hinayaan ko lang ang aking mga kasama dahil natutulog pa ang mga ito. Pansin ko na wala si Tito sa kanyang kinahihigaan kagabi sa gilid ng kubol kaya't inilibot ko ang aking paningin sa bawat sulok ng paligid at nabigo akong makita ang aking pinsan. Bigla na lang sumagi sa isip ko na baka tumungo ito sa ilog kung saan naroon ang kanyang bangka para tingnan ang makina. Plano ko sanang puntahan si Tito sa ilog subalit naisip ko na babalik naman ito matapos niyang ayusin ang makina ng bangka kaya tumungo ako sa batis para maghilamos ng mukha. Nang makalapit ako sa batis ay kaagad akong umupo ng paluhod at nagsimula ng ilublob ang aking mga kamay sa batis para sumalok ng tubig at agad na idampi sa aking pisngi hanggang sa namalayan ko na lang napapalapit na pala sa akin ng apat ko kaibigan para maghilamos din ang kanilang mga mukha. Halos sa linaw ng tubig ay kitang-kita na ang ilang isda na lumalangway sa ilalim ng tubig at mukhang malalaki at matataba ang nasabing isda. Naisip ko na pwede itong panain ni Tito para gawing tanghalian mamaya. Habang nasa tabi kami ng batis ay napag-usapan naming magkakaibigan na tumungo sa tugatog ng talon dahil naisip namin na maganda ang tanawin doon. Matapos naming maghilamos ay muli kaming bumalik sa kubol upang kumain ng agahan at sakto namang dumating si Tito. Nang makalapit sa amin si Tito ay nagwika agad ito sa amin na maayos na ang makina ng bangka at wala naman itong sira subalit nahihiwagaan pa rin siya kung bakit biglang tumigil ang makina ng bangka kahapon. Sinabi din nito sa amin na kailangan na naming lisanin ang islang kinasasadlakan namin dahil hindi daw siya mapalagay na parang may kakaibang mga nilalang at elemento ang naninirahan dito at dahil may kakulitan ng mga kaibigan ko ay nakiusap sila kay Tito kung maaari na mamaya na kami maglalayag sapagkat maliligo pa daw kami sa batis at lilibutin saglit ang tugatog ng talon. At dahil sumang-ayon din ako sa sinabi ng aking mga kaibigan ay napapayag nila si Tito. Matapos nga naming mag-agahan ay kaagad kaming lumusong at naligo sa batis. Nabanggit ko rin kay Tito na malalaki ang isda na karpa sa batis kaya't saglit itong namana ng isda at nakahuli naman ito ng ilang piraso. Halos nawili kaming lahat sa paliligo at pinasok na rin namin ang yungib na malapit sa talon. Kamangha-mangha ang loob ng kuweba dahil sa mga nagkikinahanglan ang aming namataan sa dulo ng kuweba na nasisinagan ng sikat ng araw. Tinahak namin ang lagusan iyon at bumungad muli sa amin ang malahardin na kapatagan na hitik sa mga halamang namumulaklak. Hindi rin namin noon alintana na may dadaanan pala sa kapatagan patungo sa tugatog ng talon dahil naririnig namin ang malakas na pagaspas ng tubig na umaagos pababa sa batis. Nang marating namin ang tugatog ay isang baghari ang malinaw naming nakikita, lalabis na ikinatuwa naming lahat at hindi na nga namin namalayan ang oras ng mga sandaling iyon. Sa patuloy naming paglilibot sa tugatog ay isang kubo ang aming nakita na halatang may taong nakatira doon dahil halatang maganda ang nasabing kubo at may mga pananim sa gilid ng kanilang korales, ngunit ng mga sandaling iyon nalalapitan na namin ang nasabing kubo ay pinigilan kami ni Tito at sinabi na masama ang kutob niya sa kubong iyon. Halos tinawanan lang siya ng apat kong kaibigan at sinabihang napaka-weirdo daw ng aking pinsan. Tito, pagpasensyahan mo na ang mga kaibigan ko, alam mo naman na makukulit sila at pasaway, hayaan mo saglit lang tayo sa kubong yon at pagkatapos ay babalik na tayo sa bangka, pakiusap ko sa aking pinsan. Nung hapong iyon ay hindi na sumama sa amin si Tito na tumungo sa kubo at doon na lang niya kami hihintayin sa hangganan ng kuweba. Nagpatuloy kami sa paghakbang ng aming mga paa hanggang sa marating namin ang bakod ng nasabing kubo. Tao po, may tao po ba rito? Tawag noon ang aking mga kaibigan para alamin kung may tao sa loob. Dahil sa malalakas na tawag ay biglang lumabas ang dalawang matanda na halatang mag-asawa ito. Mga apo, mukhang naliligaw kayo, ano ang kailangan nyo? Bungad na tanong ng matandang babae habang namumula ang ngipin sa nginunguya nitong anga. Lola, tama po kayo, naliligaw nga po kami sa islang ito. Ano po ba ang pangalan ng islang ito? Usis ang tanong ko noon sa matanda. Nagkatinginan muna ang mag-asawa bago nagwika ang matandang babae. Sinabi nito sa amin na ang islang aming napuntahan ay Isla Cresta de Gallo na nahihiwalay sa ilang kapuluan ng Sibuyan Island.
Tinanong kami nito kung bakit kami napadpad sa kanilang isla, kung tutuusin ay mahirap matunton ang tagong islang aming napuntahan. Kaya't sinabi ko na rin na napadpad kami dito dahil sa gintong barko na aming sinundan sa paglalayag hanggang sa namalayan na lang namin na napadpad ang sinasakyan naming bangka sa kanilang isla. Mukhang mabait naman ang mag-asawang matanda dahil sa tono ng kanilang pananalita. Pinatuloy kami nito sa kanilang kubo at inalok kami ng maiinom na tsaa. Malugod namin itong tinanggap at marahan naming ininom dahil halatang bagong kulo lang ang tubig. Binigyan din kami ng nilagang saba at kamote. Habang pinagsasaluhan namin ang bigay na pagkain ay biglang tumahimik ang dalawang matanda at mariin kaming pinagmamasdan habang nakangisi ang kanilang mga labi. Napansin din namin ang mga palamuting nakasabit sa kanilang dingding na sawali, mga buto ng hayop, at may ilan ding bungo ng tao na nakapatong sa isang lamesa habang may nakatirik na itim na kandila at may maliit na tansong kawangis ng isang tupa. Hindi ko pa nga naubos ang iniinom kong tsaa ay biglang nanlabo ang aking paningin at nakaramdam ako ng pagkahilo at ganoon din ang aking mga kaibigan hanggang sa tuluyan nang ang dumilim ang aking paningin at nawalan ng malay. Pedro, mukhang marami tayong nakaimbak na pagkain ngayon, sigurado namang kakatayin mo ngayong gabi ang isa sa kanila, sabi ng matandang babae sa kanyang asawang si Pedro. Halos magsitayuan noon ang aking mga balahibo sa labis na takot habang minumura naman nina Enzo at Diego ang mag-asawang matanda. Walang tigil din sa pag-iyak sina Bella at Carla dahil malinaw naming naririnig ang sinabi ng matandang babae simula nang magkamalay kami, subalit tila naburyo ang matandang lalaki kay Enzo dahil sa malulutong na mura nito na labis nagpaigting sa tenga ng matandang si Pedro. Kuha nito ang isang bilugang kahoy at walang awang hinampas ang ulo ni Enzo. Dinig namin ang malakas na lagatok ng ulo ni Enzo nang lumapat sa kanya ang matigas na kahoy. Sumirit ang masagana ng dugo sa kanyang ulo dulot ng pagkakapalo. Napasigaw na lang kami ng sobrang lakas ng muling hatawin ng kahoy ang ulo ni Enzo hanggang sa mabasag ang bungo nito at nagkalat ang utak sa sahig na tuluyan niyang ikinamatay. Saksi kami noon sa pagkamatay ni Enzo. Sinisisi namin noon ang aming mga sarili na sana inakinig na lang kami sa sinabi ni Tito. Matapos paslangin ang matanda si Enzo ay hinila niya ito patungo sa kanilang kusina na halos nasa harapan lang namin. Tinanggal ng matandang si Pedro ang tali at pinunit ang damit at short gamit ang matalas na itak. Halos naihi ako noon sa aking salawal nang makita ako kung paanong laslasi ni Tandang Pedro ang lalamunan ni Enzo na parang isang baboy at hiniwa ang sikmura. Kumuha naman ang matandang babae ng maliit na batsa at inilagay doon ang mga lamang loob hanggang sa tuluyang kinuha ng tandang si Pedro ang malapad na sundang at walang habas na pinagpira-piraso ang katawan ng aking kaibigan. Wala kaming nagawa noon kundi ang umiyak ng umiyak dahil nasaksihan namin ang kalunos-lunos na sinapit ni Enzo at alam din namin na dadanasin din namin ang sinapit nito para gawin nilang hapunan. Una naisip ko na mga kanibal ito, ngunit naunawaan ko na lang ang lahat ng biglang nanlisik ang mata ng matandang babae at tila pasingot-singhot habang nakataas ang kanyang ulo na wari may naaamoy itong estranghero sa labas ng kanilang kubo. Wala naman akong ideya noon na pupuntahan kami ni Tito sa kubo, lalo na't alam kong malapit nang lumubog ang araw. Nang makalabas sa kubo ang matanda ay bigla itong sumigaw ng malakas at napatilapan papasok sa loob ng kanilang kubo na may tama ng aserong bakal na palaso ang kanyang dibdib. Hindi ko inaasahan na biglang darating ang aking pinsan para tulungan at iligtas kami. Muli niyang nilagyan ng palaso ang pana at muli niyang inasinta ang matandang babae sa ulo na tuluyan nitong ikinasawi. Nagulat naman si Tandang Pedro sa pangyayaring iyon at nang makita niyang wala ng buhay ang kanyang asawa ay sumabog ito sa galit. Binitawan nito ang hawak niyang sundang at unti-unting bumabanat ang kanyang mga balat, tumubo ang matatalas niyang kuko at ngipin at pagbukod-kad ng kanyang katawan bilang isang mabalasik na aswang. Doon ko lang nawari na hindi kanibal lang mag-asawang matanda bagkos ay mga nilalang sila na tinatawag na aswang. Matapos magpalit anyo ni Tandang Pedro ay agad na sinugod nito si Tito at hindi na nagawang lagyan ng palaso ang kanyang pana dahil napakaliksi ng aswang kumilos. Nagpagulong-gulong sila sa lupa habang nagtatagisan ng lakas. Isang malakas na kalmot ang tumama sa dibdib ng aking pinsan kaya't nahiwa ito at umagos ang masagana ng dugo. Akmang lalaslas na sana ng aswang ang lalamunan ni Tito ay sinipa niya ito ng malakas, ngunit agad na bumangon ng aswang at muli siyang sinugod. Halos maraming pinsala ang natamo noon ni Tito at wala man lang kaming nagawa kundi ang umiyak.
Akala ko noon ay katapusan na ng aking pinsan dahil nakakubabaw na sa kanya ang aswang at handa ng kitilin ang kanyang buhay. Nagulat na lang ako nang biglang mahawakan ni Tito ang isang palaso sa lupa malapit lang sa kanyang tabi at ubod lakas niya itong itinarak sa liig ng aswang. Naglumpat na hinuhugot ang palasong nakabaon sa kanyang liig. Mabilis na lumapit ang aking pinsan sa nakahandusay na katawan ng matandang babae at pinilit na hinugot ang nakabaon na palaso sa noo ito. Lambot niya ang kanyang pana at muling nilagyan ng bala na hinugot niya sa noo ng matandang babae. Nang mabalaho ang kanyang pana, ay walang habas niyang inasinta ang dibdib ng aswang malapit sa puso nito. Halos bumaon ang kalahati ng palaso sa dibdib ni Tandang Pedro na tuluyang ikinasalak nito sa lupa hanggang sa tuluyan niya itong bawian ng buhay. Matapos mapaslang ni Tito ang mag-asawang aswang ay lumapit ito sa amin at kinalagan kami sa aming pagkakatali. Halos niyakap ko noon ng mahigpit ang aking pinsan at walang tigil sa kakaiyak, nagpasalamat din ako sa kanya sa pagligtas niya sa aming buhay. Nung gabing iyon ay inilibing namin sa lupa ang chap-chap na katawan ni Enzo at nilagyan namin ng maraming bato ang ibabaw ng kanyang himlayan. Sinunog din namin ang katawan ng dalawang aswang pati na rin ang tinitirahan nilang kubo. Humingi din ng paumanhin ang aking mga kaibigan sa aking pinsan at labis nilang sinisisi ang kanilang sarili sa pagkamatay ng isa naming kaibigan na si Enzo. Nung gabing yon, muli kaming bumaba sa Tugatog at bumalik sa aming kubol at doon na rin nagpalipas ng gabi dahil kinabukasan ay babalik na kami sa aming baryo at hindi na kami tutuloy sa aming paroroonan sa Sibuyan Island. Hindi rin namin alam kung ano ang sasabihin namin sa mga magulang ni Enzo. Alam kong susumbatan kami nila at baka nga sumpain pa kami ng mga magulang nito. Natatakot din kami sa aming kahaharapin pag nakabalik na kami sa aming lugar at baka hindi maniwala sa amin ng mga kababaryo namin na namatay si Enzo sa kamay ng mga aswang. Kahit na magalit pa ang mga magulang ni Enzo ay kailangan namin iyong tanggapin dahil kasalanan naman namin lahat kung bakit nangyari ang ganoong trahedya. Nabanggit din noon sa amin ni Tito na habang hinihintay niya kami sa hangganan ng kuweba, ay nakaramdam siya ng hilakbot na parang may nangyayaring masama sa amin, kaya't naisipan niyang tumungo sa kubo para tignan kami. Bago siya lumikha ng ingay para tawagin kami ay sumilip muna siya sa siwang ng dingding at doon niya nakita ang kahindik-hindik na kaganapan. Kaya pala pasinghot-singhot noon ang matandang babae dahil naaamoy niya ang aking pinsan. Sa mga lumipas na araw at buwan, patuloy pa rin akong binabagabag ng mga pangyayaring nagsilbing bangungot sa aking pagkatao, at maging sa aking pagtulog ay hindi ito nawawala at palaging sumasagi sa aking isipan at kahit na lumipas pa ang maraming taon ay nananatili pa rin itong sariwa sa aking puso ang trahedyang naganap na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Nagpapasalamat din ako ng labis sa kagitingan ng aking pinsang si Tito dahil sa kanya ay nailayo kami sa kamatayan kahit na kinamumuhian kami ng mga magulang ni Enzo ay kailangan naming iyong tanggapin bilang kaparusahan sa katigasan ng aming mga ulo. Kung nakinig lang sana kami noon sa aking pinsan ay wala sanang mamamatay sa aming magkakaibigan. Minsan ang katigasan ng ulo ang magdadala sa atin sa kapahamakan.